Ania ang nagunang tudling sa Ronda Brigada. Kaso giandam batok sa mayor sa Jensan kalabot sa overpricing nga itlog. Kanhing pineriso sikop sa pagpangawat og motorsiklo sa impounding area sa TEU. Kapin 600 ka empleyado ug opisyal sa Malapatan, Sarangani Province gipailawom sa surprise drug test. Motorista angol human matumbahan og kahoy samtang gamaneho. Pipila ka supplier sa itlog apektado ang kita. Surgeon, maayong hapon. Adlong Biyernes, Abril 19, tug 2024. Live gikan sa Brigada News Center. Ako ang inyong kabrigada nga magatod sa inyo og mga balita dili lamang sa Surgeon, ingon man sa managlahing rehiyon. Ug kini ang Ronda Brigada. Mupasaka og kaso sa Jensan City Vice Mayor Rosalita Nunez batok kay Mayor Lorely Pacquiao kalabot sa overpricing nga itlog ug ubang infrastructure projects samtang kampo sa mayor dunay tubag. Ibrigada mo Richel Gobalani. Nabulit og korupsyon ang kasamtangang administrasyon sa Jensan. Kini ang gibutyag sa miyembro sa Regional Community Reform Initiative kun RCRI, ang local political party sa syudad, dungan sa gipatawag nga press conference ni kanhi Jensan Mayor Ronel Rivera og kanhi Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles sa pamulong ni Nunez. Gibutyag niini nga dunay mga personahe sa City Hall nga nangayo og dagkong kickback sa mga kontraktor. Matun pa kada usa ka project 20% advance. Matun pa. Kanang umuhon sa money made money. Kanang itong kita na itong buhon sa likod sa assessor. Ang budget 1.8. Na-approve 6 million. Dugang sa Vice Mayor, dunaw sab overpricing sa pagpalit og itlog sa LGU, isip kabahin sa feeding program sa mga batang naa sa daycare center. Itlog nga tag 5. Pagkita mo sa papeles sa butcher, 8. Kung gagmay ha, di bali kong isa kadusin ang ipalit. 514,000 eggs. I-multiply nimo ang diferensya nga 3. Kay 8 ang ilang palit. Di ko mahadlok kay nako'y dokumento. Sa bahin ni Attorney Franklin Gacal Jr., City Administrator, dunay tag 5 nga itlog apan dili luwas kaunon. Niadto kog palengke kanina, nangutan ako, gitanaw na ako ang presyo sa itlog. Tinood, na 5 pesos. Pero, mga crack nga itlog, mga hugaw nga mga itlog. So, not fit for consumption, no? Kung na-crack, pwede masudlan na sa mga bakterya. So, we don't want that nga ihatag sa mga estudyante. Mabaday gusto ipakaon ni Vice Mayor Nunez sa atong mga kabataan, mga crack na itlog, mga hugaw nga mga shell sa itlog. We don't want that to happen. So, it's a figment of her imagination nga adunay overpricing. Sa paglibot suroy sa news team sa merkado publiko sa sentrong bahin sa syudad, pipila ka egg vendor ang nakaistorya namo kalabot sa presyo sa itlog. Ang tag 5 nimo, fit pa siya sa consumption? Opo, ma'am. Kasi yan ang pinakamura. Kaya medyo mabili ang 5 ngayon. Sa palengke, nagdula sa 5 hangtod 9 pesos ang presyo sa itlog, depende sa size o gindakon. Samtang dugang ni Nunez, daghang irregularidad sa kasamtangang administrasyon ug takda siyang magpasaka og kaso pipila ka bulan gikan karon. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News.
Pakyas ang usa ka lalaki sa pagpangawat og motorsiklo sa impounding area sa Traffic Enforcement Unit sa Jensan. Human kini nadakpan sa otoridad. Dinakpan kanhing pineriso tungod sa pagkalambigit sa ilegal nga droga. Ibrigada mo enemy mugpon. Swerte naman nung kasama mo na nakasibat. Ang kwan pa talaga, ang nakawan niya pa talaga yung pounding area ng pulis. Kung nakaw ito, malaki na naman ang babayaran na naman natin. Kasi nasa 100 plus ito. Reader FI, latest yung kanya pa Ganda ng kanya, rim niya Passing rim, Registration pa talaga. For registration, bagong-bago. Pakyas sa iyahang plano ang usa ka lalaki nga manguha og motorsiklo sulod sa impounding sa Traffic Enforcement Unit sa Purok 1, Barangay Buayan, Jensan, human kini masakpan sa kapulisan. Matod pa ni Patrolman Arazim, alas 8 pasado sa gabi sa Abril 18, na matikdan niya sa kasagbutan nga bahin ang kaduda-duda nga lihok sa suspect nga nagtago pa sa naka-impound nga tricycle. While na nagro-rowing ako, nakita ko, may napapansin akong tao. Yung kahinahinala ba, yung damuhan. Sabi ko, parang iba yung tao dito, may tao dito Sabi ko, buddy, tinawag ko yung kasama ko, buddy, may tao. Tumakbo yung tao, hinabol namin. Paghahabol namin, di na siya, tumigil na siya, pinadapanan namin siya. May kasama siya, iniwan siya ng kasama niya. Giila sa kapulisan ang suspect nga si Ernesto Sarmiento alias Bunbun, 26 anyos, mekaniko o residente sa Zone 1 Barangay Buayan. Na-recover sa iyahang posisyon ang usa ka motorsiklo nga iya untang kawaton, mga tools, usa ka mineral nga gasolina, lakip na ang getaway nga motorsiklo ni ini. Samtang nakasibat matod pa ang iyahang kauban. Sumala pa sa hepe sa TEU Jensan, pipila na kahigayon nga adunay nangawala nga mga piyesa sa impounding area. Nagtuo ang opisyal nga posibleng kabisado sa suspect ang pasikot-sikot nga agianan sa nahisgutang lugar. Saka sobrang lawa kasi. And then wala talagang fence. Actually, nag-request tayo dito sa LGU before. But unfortunately, until now, wala pong talaga. Wala pa rin naikon sa atin na fence. Hindi kasi natin madaling ma-account kasi ma'am. Kasi sobrang dami ng mga natin. Baka may mga nawawala na dito. Marami na nawawala dito ng mga unit. Kasi hindi namin talaga mabantayan sa sobrang dami. Time po na nag-aayos po ko ng motor, karon giyaya po ko sa taga Purok to na ubanon daw na ako siya. Abi na ako, dito lang sa ilang balay. Pag umano man ingon ako, bawal man na pumasok diyan. Kay trespassing man na, kay naay mga gobyerno dira, tapos mga TEU. Tapos ingon niya madi ay, makuha lang naman di gasolina, gitudlan kung ikaw magtubili ka gasolina dira, patagas ka gasolina. Kay kulukuto na ako ng rider. Mao nang pag-ingon niya sa kuha. Siya mo kuha ng motora to, kay ako naman kay unit pod. Kay bag-ora pudi akong ayaw tong motor. Tapos pagka nakakita siya ng suga god, padulong dito, dudagan siya, gibili niya ko. Dudagan pod to nakasuga. Yun, mao nang nagsuksok ko dito sa may tricycle, kay gibili niya man ko. Mao nang nakita niya yung pati yung motor, gitudlo na lang nako. Kahinumduman, napriso sa Lagaw Police Station ang suspect human masikop sa kapulisan sa drug buy bust operation kaniadtong Abril 5 sa Jeronimo Street, Barangay Lagaw ug nakagawas Abril 17 sa hapon. Human madismiss sa korte ang kaso niini tungod matod pa sa kakulangon ug ebidensya. Sa ikaduhang higayon, gibalhog pagbalik sa Lagaw Police Station ang suspect tungod na sab sa kasong pagpangawat. In the heart of changing lives kini sa enemy mugpon, Brigada News. Gipailawom sa surprise drug testing ang kapin sa 600 ka mga empleyado ug mga opisyal sa local government unit sa Malapatan, Sarangani Province, milabay nga adlaw mismo sa Municipal Covered Court. Kini subay sa kamanduan sa alkalde sa maong munisipyo nga si June Salway Sumbo. Asa tumong sumala pa aron mamintina ang drug-free workplace sa nasangpit nga munisipalidad. Gawas sa aron mamintina ang drug-free workplace kay magpadayon usab ang hugot nga pagbantay ug pagmonitor sa gobyerno nga may kalambigitan sa ilegal nga droga. Sa karon ginahulat na lang ang resulta sa maong drug testing aron masuta kung aduna ba'y nagpositibo.
Samda ng usa ka motorista human aksidenteng matumbahan ug kahoy samtang ginasubay ang kadalanang sakop sa Purok Mauswagon, Barangay Silway 7, Pulumulok South, Cotabato. Giila ang biktima nga si Julius Camireng, 37 anyos nga residente sa Purok Mabuhay sa maong barangay. Base sa impormasyon sa rescue team, alas 12:30 sa udto nahitabo ang insidente samtang gamaneho ang biktima sa iyang motorsiklo na atlan matud pang natumba ang usa ka punuan sa kahoy. Nakita kini sa ubang lumalabay nga mga motorista ug nangayo og tabang. Sa pag-abot sa rescue team, nagkadugo na ang ulo ug nakaangkon og bunog sa kalawasan ang biktima og dali nga gihatagan og medikasyon. Sa karon naa na sa maayong kahimtang ang biktima ug gipamutol na sa MDR-RMO ang natumba nga kahoy pinaagi sa clearing operation. Apektado matud pa ang kita sa pipila ka negosyante tungod sa pagbag-o sa gidakon sa mga itlog tungod sa epekto sa El Nino. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Gikan sa 200 ka tray nga produktong itlog, matag adlaw kaniadto nga mapahurot nilang J. Dumaran. Karon ana na lang sa 30 hangtod 50 ka tray. Dakong kalahian sumala kini ug apektado ang ilang kita tungod sa pagkunhod sa mga order nga ilang gina-generate sa matag adlaw. Karon ma'am kay tig-init manggod ba sa tigsugod sa init na naghinay gid ang supply sa itlog ug gihinay ang sales kay gagmay di siya totally nga dagko ang itlog o produce kay gagmay ang produce sa itlog karon maong hinay siya. Kaya ang mga tao magkaron mangita gid siya dagko ang itlog tapos barato kay ang produce sa itlog niya gagmay na siya dili parehas dati nga dagko. Murag pare-pareho na gid hapit-hapit na gid sila og sizing sa small ang medium. Tapos ang large, mag-semi na pud sila og sizing sa XL. Maglisod sumala pa nga mangitlog ang mga binuhing manok sa karon nga ting-init. Gawas pa niini ang paggamay sab sa gidakon sa ilang produktong itlog. Parehas dati nga grabe kusog kay itlog. Sa katong ginakwaan namong itlog is makahurot sila more than dagan kayo og ga-order ba. Sa itulo ka biyahean gud migakwa sila og itlog karon isa murag maglisod pa mighurot sa isa ka truck. So, balidungag kari jud ang totally negosyo nila is bugas jud siya. Kung itlog lang ka mag-focus, lugi jud ka, ma'am. Sa kainit, ma'am, tungod po na sa sa kamingaw sang itlog, ma-resize po sila tungod sa kamahal po sa feeds karon. Bisan pa sumala miubos og tag 15 pesos ang matag tray ug 50 centavos ang matag individual sa itlog. Wala gihapon sumala pa kaayong may gapamalit. Wala kayo wala kayo basta mingaw, ma'am. Matod sa City Veterinary Office, wala pa sila'y nadawat nga reklamo gikan sa poultries og livestock ug sa mga supplier og itlog nga apektado ang negosyo. Dugang paniini kadaghanan sa mga poultry farm diri sa Gensan kay ventilated na ug aduna sab kaugalingong vets. Dugang niini nagaadto usab sa ilang buhatan ang mga backyard poultry aron sa bitamina sa ilang mga binuhi batok sakit nga makuha karong ting-init. Gani padayon ng ilang ginahimong assessment ngadto sa mga farmers ug mga binuhing hayop. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News. Aduna nay person of interest ang kapulisan sa pagtulis ug pagpusil sa usa ka negosyante sa Pulumulok South, Cotabato. Biktima padayon pang nagpaalim sa balay Tambalanan. Ibrigada mo MJ Fernandez. Gikumpirma sa hepe sa kapulisan sa Pulumulok South, Cotabato nga aduna na sila'y person of interest kalabot sa nitabong pagpanulis o pagkapusil sa usa ka negosyanteng tag-iya og junk shop sa Purok Lapid, Barangay Magsaysay, Pulumulok South, Cotabato kanitong nakalabing adlong Lunes, Abril 15, 2024. Yun naman person of interest na. Yun naman ito pala namin, dito pa siguro. Kahinumdumang gitulis og napusilan ang negosyanteng si Reynaldo Gatdula samtang anaa sa iyang shop og human makasibat ang mga suspect gilayon kining nakapangayo og tabang o gidala sa ospital tungod sa samad nga naangko niini sa iyang bukton. Kahibaloang kaniadtong higayuna nag-inusara lang ang nasampit nga biktima sa ilang shop hinungdan nga nakahigayon ang mga suspect nga nakasakay sa motorsiklo. Wala lagi ma'am kay paghawa na mo dire, mingaw pa man to, busing may isa na bilin dire. Pag abot na mo dito kinagkaon mi, na may nagkakuan nga gihold up daw.
Butang daga na pumaydre. Hangtod sa kasamtangan, wala pa'y gipagawas nga pahayag ang pamilya sa biktima alang matod pa sa ilang seguridad o gitugyan na sa kapulisan ng investigasyon kalabot niini. Samtang padayon pang nagpaalim sa Balay Tambalanan ang biktima. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News. At tangi sa among pagbalik. Pipila ka driver sa Alabel nga wala nalakip sa service contracting phase 4 nagreklamo. Kapulisan sa Pulomolok ginamonitor ang mga minor de edad nga nalambigid sa kawat. 67 million pesos nga pondo alang sa rehabilitation sa sports complex gibatikos. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Pipila ka driver sa Alabel Transport Services Multipurpose Cooperative tungod dili tanang driver ang naka-avail sa service contracting phase 4. Samtang National Federation of Transport Cooperatives dunay pagpaklaro sa maong programa. Ibrigada mo Ver Jason. May question ang pipila ka driver ilawom sa Alabel Transport Services Multipurpose Cooperative kung anong dili sila tanan ang naka-avail sa service contracting phase 4 nga nagsugod kinatong Abril 14 sa kasamtangan nga tuig. Ngayon natingala lang jud mi nga nung gamay ra sa small ko nga samtalang daghan sa bangko of daghan nalos tanan-tanan. So mo ra ni mong ginakuan kay kung unta daghan-daghan punta mong kuan ang kasali sa service contracting makatabang-tabang pud unta sa among kaubang driver. Ang nakakuan po ng ginamulo aning mga driver. Kaya nga nung gamay ra daw ang diri sa Alabel. Sobra 100 plus good sir. 100 plus mi ka unit diri tanan unya. 14 sila ang nasulod. Unsa may rason daw? Sumala sa modern jeepney driver nga si Henry Himina, dakong tabang ang service contracting tungod. Dako kayo ang bayronon sa kooperatiba sa matag bulan sa unit nga nagkakantidad og 3 ka milyon. Kadugag-dungag bayad sa binulang ato. So okay na. Okay ra. Samtang naghatag og pagpaklaro ang Vice President sa National Federation of Transport Cooperatives nga si Robert Kang kabahin sa mulo sa mga membro sa Altransmolco. Unang-una, ang LTFRB mo nag-himo sa budget, walay labot ang transport na kay bisan kami itagaan na ito ng budget. Ang uban gani, 5 lang gani kayo nito, itong mga UV, 5 lang. Ito na yung jeep. Hindi, ako ka lang tulog kayo gamay po ng budget. So, yung imang gulti at may mga modern jeepney. Kahibaluan nga sa traditional jeepney, 20 pesos ang bayad matag kilometro, samtang 26 pesos sa modern jeepneys. Katulo ka round trip matag adlaw, samtang 2 ka semana sa traditional ug 3 ka semana alang sa modern jeepneys ang service contracting phase 4. In the heart of changing lives, kini si Brigada Jason, Brigada News. Hugot karon ang pagmonitor sa kapulisan sa mga minor de edad nga nalambigit sa kawat sa Pulomolok, South Cotabato. Otoridad gihangyo ang koordinasyon sa mga ginikanan nga bantayan ang ilahang mga anak. Ibrigada mo MJ Fernandez. Hugot nga gipamonitor sa kapulisan sa munisipalidad sa Pulomolok, South Cotabato ang mga batanon nga natalang nalambigit sa pagpangawat sa ilang lugar. Usa na dinhi ang mga nahimong suspect sa pagpangawat sa barangay Glamang, Pulomolok. Asa ka hinunumang usa ka computer shop o usa ka simbahan ang ulahing biktima niini. Reporting sa barangay, giamin man sa bata ang sa nagkuha. Sabi man kasi ng tatay, meron daw medyo may kulang-kulang lang yung anak niya, may dipensya lang. Sumala pa nga igo na lang usa sa pagmonitor ang mga otoridad sa mga batanong nalambigit sa maong kaso o bisang unsang krimen. Mahitungod dili pa mamahimong mapasakaan og kaso base sa gipakusgang Juvenile Justice System sa nasud ilawom sa Republic Act 10630 asa dili pa mamahimong makasuhan ang mga nag-edad 15 anyos paubos ug makasuhan lamang pag-abot sa hamtong ang pangidaro niini. Pero minor man din natin maano yan, minor man. Pag gusto na, pwede na kawan, pero pag 15 yan nilo, ma-exil
walang kaso yan, silti sa piningan. Gipaning kamutan sa barangay nga makapahigayon og mas daghan pang intervention program sa mga kabatanunan apil na usab ang mga ginikanan aron hugtanon nilang mabantayan ang lihok sa ilang mga anak. Kana amo agi na siyang paningkamutan nga kung paano ta maka-intervene or paano to ma-secured pod ang ato ang barangay kay isam gud karon sa talamak is kining kawat nga mga bata ra ba ang involved. So paano nato sila ginatawag nato na i-symposium natin natawag nga symposium ba para ma-eliminate ning inaning mga case siguro pod tungod pod sa ilang kapigaduhon o ata kabalo pod basig ginasugo pod sa to ang uban ng mga badlungon pod nga ginikanan. Isa po natong nalantaw. Hangyo usab sa mga otoridad ang kooperasyon sa mga ginikanan tungod sa panimalay matud pa magsugod ang pagdisiplina sa mga anak. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jensen. Brigada News. Miani og managlahing komento ang 67 milyones nga rehabilitation program sa sports complex nga nahimutang sa Barangay Kalumpang, Jensen. Matud pa dako matud pa ang maong budget nga gitandi pangadto sa usa ka tuig nga pondo sa amping nga 100 million pesos. Ibrigada mo Ver Jason. Nagpagawas og komento ang pipila ka residente sa Jensen kalabot sa hapit na mahuman nga rehabilitation project sa sports complex nga nahimutang sa Barangay Kalumpang, Jensen. Kinihuman dunay nagpost sa social media kalabot sa pagtandi sa pagrehab nini nga dunay budget nga 67 million pesos ngadto sa pundo sa amping sa usa ka tuig nga nasa 100 million pesos. Bahin ana, para sa ako mas priority, dapat na mas i-priority nato ang budget para sa atong health. Dako nga kantidad para lang sa rehabilitation o sa reconstruction anang atong sports. Sa bagay, ang sports bali upat raman na sa kaadlaw. So nganong ihatag nato og dako nga kantidad na kana upat ka adlaw raman mapuslan. Para sa ako, mas dako gyud unta ang akong pagkiling dito sa amping, no? Kay mao magunay ato ang problema diri ang atong hospitalization, no? Ang atong kanang sport naman na pirmi diri, no? Unya upat ra ka adlaw gastusan natong dako nga kantidad, no? Murag sa ako lang nga opinion na murag dili angay na siya nga tutukan nato na ingon na kay daghan naman ta diri og mga gymnasium, no? Nga pagahimuan niya na. Kung adunay nakasaway sa kadako sa pundo o sa tumong sa rehabilitation, aduna usab nakauyon sa maong proyekto. So far, mas nindot na gid siya kaysa dati. Kay makita gid nimo dati nga kana lang gani ha example nga ng track oval. Ay grabe bangag-bangag na. Mga 26 or 28 years na gud na gikan nga nahimo ni siya. So ko i-compare nimo dati ug karon layo ra gid kay mas nindot na gid karon. Dili ta maulaw sa tong bisita para sa Extra 2024. Samtang naghatag pagpaklaro ang labaw sa City Engineer's Office, human nga nabasa nini ang mga post sa social media. Actually, kanang atong rehabilitation sa atong sports complex, actually, dugay ganina nga wanahimo. Since 1996, wala gito yung project diya nga nahitabo. Pero, kay tungod kita ang mag-host sa SRAA in May, on May 13, mantingali, 13 to 17. So, nakahibalo po ta na with finality katong January na of this year. So moto nga nag-order atong mayor nga manghita mig pundo nga pwede nato i-revert nga ang implementation dili pa kay urgent. So nakakalap ta og around 67 million. Ang 32 million ana para sa rehabilitation sa grandstand. Kay dili pwede maghustag sa raang delikado na ang integrity sa atong grandstand kay basig mahugmak unya tong mga kahoy dito nga bleachers. Kahibaluan nga ang pagrehab sa sports complex tungod sa ginapangandaman sa syudad nga Soc-Sargent Regional Athletic Association kon SRAA sa umabot nga bulan sa Mayo sa kasamtangan nga tuig as ang Jensen ang mahimong host city sa maong aktibidad. In the heart of changing lives, kini si Brigada Ver Jason, Brigada News.
Nagpahimang no ang Bureau of Fire Protection ngadto sa publiko nga likayan ang direktang pagbulad sa mga motorsiklo sa adlaw tungod pwede matud pa kining makamugna ug kalayo. Ibrigada mo Lizel Labaho. Sunog sa lingkuranan nga bahin, ingana na lang naabtan sa usa ka netizen ang iyahang motorsiklo gawas sa ilahang panimalay. Sumala pa sa nagpost nga si Kiara Andaya, ang reflection sa adlaw ngadto sa side mirror sa motorsiklo ang gituuhan niyang tinubdan sa sunog. Dako-dako na sabmatod pa ang kalayo, una pa nila kini napamatikdan. Sumala pa sa Bureau of Fire Protection kun BFP Jansan ang mga salamin nga natungod sa adlaw. Posibleng mo resulta sa sunog, ilabi na kung ang reflection ni ini matunong sa mga flammable materials sama sa plastic cover nga lingkuranan sa motorsiklo. Due to the extreme weather condition nato karon, medyo init gyud ang panahon, possible gyud siya nga mahitabo. Ang motoristang si Lito Manli, 8 ka oras matud pa babad sa adlaw ang motor niya inig manarbaho siya. Ningting init, halos wala man gud daw siya'y makit ang landong nga pwedeng parkingan. May time sa nga gaugay ang gasolina. Kaya usay magpadagan ko mag-start na ako din sa mo under. Unya magtubel ko karon o 100. 2 days lang. Dapat mga 4 days na eh. Kay kuan. Kay sa init magud karon po ko nga kuan nga dili sa bibad sa init. Ginapalandong ang motor, may butang sa safety, tapos down ang side mirror para aware po sa ano. Wala, mangita lang na pa'y bakanteng. Mangita lang, palayo lang sa, para makita landong. Balag layo. Hinuon diri sa Jansan, wala pa usab susamang insidente ang nahitabo. Sagad lang matud pa dinhi, mao ang tinuyuan nga pagsunog. Pahinumdum sa otoridad aron kini malikayan. Mas maayong mangita og landong nga area or naay something to cover up the motor vehicle. Pwede nila i-put down ang ilahang mga side mirror pero ayaw ninyo tanggal ang side mirror kay gamit na siya sa ato ang pag-drive around. So wala na to gina-recommend nga tanggalon, pwede na to i-turn lang dili siya directly nga mainitan sa adlaw. In the heart of changing lives, kini si Liza Labaho, Brigada News. Dili matud pakatap ang pagpamaligya og illegal nga droga sa usa ka purok sa barangay Dajangas West, Jansan. Luyo sa padayong kampanya Batok Gidiling Droga. Kapulisan ug mga residente nagtinabangay sa pagmonitor sa illegal nga lihok sa ilahang lugar. Ibrigada mo enemy Mugpon. Luyo pa man sa aktibidad sa illegal nga droga sa Silway, Barangay Dajangas West, Jansan, gibutsyag sa kapulisan nga dili kinikatap tungod padayon matud pa ang ilahang pagmonitor sa lugar aron masikop ang mga individual nga nalambigit sa illegal nga droga. Dili po siguro nato mabutang nga murag hindi kay siyempre kung nga naligid ka naman tayo mga pro officials po diya nga nagatabang sa tuwa tinuod na lang jay aktibidades sa illegal nga droga diya nga lugar kay sa tinuod lang ang patungod pa nato diya kung nagapuyo pud nato masulti nga kaingato jud ka nga murag hindi kay kung ana murag siguro ang pulis hindi makapalit na dayon diya nga lugar paligyan na lang kay hindi na lang. Matud sab sa purok chairman nga si Adelberto, ginamonitor nila ang lihok sa mga tawo nga nagasulod gawas sa ilahang lugar. Gabiin may mga magabantay, mga residente, puro ka ng adlaw na sugat-sugat, siguro magpagay, ganang gabi na may mga tao, mga tao yan sa mantiga tanan. Pag ginasita na mo, basta mga makita na mo, ginakuan man na mo, so kanang, usay kanang adlaw lagi niya mo, sa kayang resiko na abin, may jatot pasahero, ditso, nga mo ingon na putong tagadaan nga, kanto kaya nga naog dumam, score lang good. Dugang pagbutsyag sa chairman, ginaroving niya ang mga panimalay sa lugar og sutaon kung adunay mga bag-ong nawong sa tawo nga dili residente sa maong dapit. Nakig-alayon sab sila sa kapulisan sa paghatag og impormasyon kalabutan sa mga illegal nga aktibidad aron mas siguro ang kaluwasan sa mga residente. So
ato lang po di nga sa atong katawhan nga dubli o ginatripi na mo ang trabaho na mo para lang mabantayan o madakpan nato ng mga paluyo na padayon nga nalambigit sa droga kay kanang pagkadakop nato sa ato ang droga karon diha pinaagi pud na sa tabang og impormasyon sa mga driver, mga tricycle driver nga nagadalag say makadalas kag pasahero diha sa Iloay. Nasayran, usa ang Dadiangas West karon sa mga nag-apply matud pa aron mahimong drug-cleared barangay sa Jensan. In the heart of changing lives kini sa Enami Mugpon, Brigada News. At angi sa among pagbalik. Kapulisan sa Jensan mas hugta ng road discipline. Expanded Solo Parents Welfare Act, aprobado na sa committee level sa SP Jensan. Kapin 4,000 nga mananagat sa Region 12 nakadawat og fuel subsidy. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Ang pagdisiplina sa mga motorista sa kadalanan sa Jensan. Pinaagi sa hugot nga pagpatuman sa balaod trapiko ug walay ilhon sa pagpanakop sa musupak. Ibrigada mo Richel Gubalani. Traffic Enforcement Unit kun TEU sa Jensan doon na natala nga 458 ka road crashes incident sa dakbayan sudod lang sa unang 3 ka bulan sa kasamtangang tuig. Tungod niini hugot matud pa nga gipatuman sa moong buhatan ang balaod trapiko sa pagpanguna sa labaw nga si Police Major Oliver Pauya. Because some of them doesn't have knowledge about traffic rules and regulations. As a matter of fact, nakikita mo dyan sa gitna ng daan, pag binusinahan mo nga, magagalit pa, tricycle, di ba? That's true kasi. Yan ang reality. Kaya nga, yan ang sad reality na kasi, bakit? Hindi ko naman binibili yung driver. Mas mag-blame natin yung concerned agencies, nagbibigay ng lisensya. Bakit? Nagkaroon sila ng lisensya na hindi nakapag-undergo ng driver's ng seminar. So, para magiging aware sila regarding sa traffic rules and regulations, at the same time, magiging responsable sila at disiplinadong driver para alam nila kung ano yung tinatawag na defensive driving, ano yung tinatawag na give and take sa daan. Sa Jensan, daghang mga driver ang kulang og kaalam sa balaod trapiko. Hinay-hinay lang patakbo, maingat lang sa kwan, pero kahit gaano ka kaingat mag-drive, ang iba nga driver, di na mo makuha nga sumisingit sila kaya minsan nagkakabanggaan. Ang iba naman bigla na lumiliko pero hindi na niya binabantayan yung sa side niya kung nakasunod sa kanya na mabilis ang takbo. So human error parang sa human error niyan. Hindi sa makina o diferensya sa motor. Sa datos sa TEU, nag-una ang overspeeding sa mga hinungdan sa bangga, ikaduha ang bad turning o bad overtaking. Kasagaran sa nalambigit sa bangga, mao ang motorsiklo gisundan sa kotse o truck. Mukabat usab sa 24 kapedestrian ang nalambigit sa bangga gikan Enero hangtod Marso ning tuiga. Samtang 7 ang patay, 226 ang samaron ug 225 kasakyanan ang nadamyos tungod sa maong insidente. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News. Aprobado na sa committee level sa sangguniang panlungsod ang Expanded Solo Parents Act. Gani ginalauman matud pa nga hingpit kining mamahimong balaod aron tabangan ng mga solo parents sa syudad. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Kalipay ang gibati sa usa ka single mom nga si Jocelyn Gallardo, residente sa Barangay Lagaw ning syudad sa Jensan. Human maaprubahan na sa committee level sa sangguniang panlungsod sa Jensan ang sugyot nga Expanded Solo Parents Act. Isip usa ka inahan nga nag-inusara, lisod matud pa nga pasano niini ang tanang sagubangonon. Bilang solo parent, sa panahon din naman ngayon, malaking bagay siya para sa amin. Yung ma-enjoy namin na parang feeling namin, katulad kami ng mga senior citizen, kasi ganun din naman yung mga privilege nila na natatanggap na i-enjoy. Magkaon ka, dako ba tabang, na i-discount. Happy ka ba na ang imuhang budget is like mabawasan. Parang may privilege din yung mga solo parent, ang mga anak na maka-discount sa school,
tapos meron ding ma-priority, binibigyan ng priority. Yun yung priceless doon. Dugay na sabsumala kining ginalauman ni Rani Peniero, focal person sa solo parents sa Barangay Lagaw. Public Act 11861, so na-approve na ato ang mga benefits, like sample 1,000 every month, 10% discount sa mga bata, sa mga diaper nila, mga medicine. So nagapasalamat mi kay na-approve na ni. Kahibaluan giduso ni City Councilor Maria Lourdes Alulu Casabuana, chairperson sa komitiba sa Social Services and Committee on Family and Children's Welfare, ang maong sugyot ug Abril 18 lang kining giaprubahan. Asa makabenepisyo ang mga solo parents og tig 1,000 pesos matag bulan, gawas pa ang mga diskwento sa groceries. Diin pagpaklaro sa opisyal bisan kini usa na ka ordinansa, dili buot pasabot nga dayon kining maimplementa. After series of committee hearings, but then kailangan pa ng publication. But I'm happy that the mayor will support that. Sabi niya, kung meron man tayo senior citizens, meron man tayo PWDs, bakit hindi po tagaan ang mga solo parents? Mas kailangan sila kasi it's very hard to raise up children na solo ka lang. Sinabi natin solo parents, yung talaga indigent na solo parents, wala talaga tulong sa kanya. Secondly, halimbawa, isang solo parents na asawa, hindi na siya maka-avail doon. The purpose of the 1,000 is to support maskin pang gamot, pang bigas. Gani ginapangitaan pa og paagi kung asa kuhaon ang pondo. Kung mamahimong balaod, ang Social Welfare and Development Office kon CSWDO ang maoy gitahasan sa pagmugna og guidelines sa pag-implementar niini. Ito ngayon kasi subject for mayor pa ni Bayoran, Vice Mayor, and in addition to that, meron pa kami ipalabas mga requirements ng CSWDO po ang magawa ng mga guidelines. There are set of guidelines, pwede mag-qualify o hindi. So ulitin ko po, hindi pa po magbigay ang solo parents kasi wala pa guidelines. In addition to that, hanapan pa ng funding Mayora para mabigyan sila. As possible time, why not? Kasi sinusuporta po ito ni Mayor Lorelei Quiao. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News. Dili lang mga mag-uuma, apan apil usab ang mga mananagat ang makadawat sa fuel subsidy card nga nagkantidad og 3,000 pesos. Sa Rehiyon 12 mukabat sa 4,000 kanila ang makabenepisyo niini. Ibrigada mo Lizel Labaho. Bugat alang sa usa ka mananagat sama ni Teodorico Zamora ang 2,000 pesos nga kapital pang gasolina matag adlaw. Makautang na lang matud pa sila usahay sama ning El Nino nga nihit ang panagat. Usahay makabawi, usahay pon buklan mi, maarkansi. Usahay makabawi mi napoy bahino na mo pamugas. Wala po, di po mi makautang kay gasoline station man, di man na magpautang. Sumala pa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 12, adunay kapin 4,000 ka mananagat ang taknang makadawat og fuel subsidy alang sa tuig 2024. Ang ano niyan, maaaring hindi naman nakakalayo ang ano eh. In fact, kapag may mga maraming pagkakataon na kapag namimigay si DA, sabay din si DFAR. So halos pareho nagkakaano lang, magkakalapit lang mga schedule na ginagawa ni BIFAR. Niaging release sa fuel subsidy tuig 2023, pila usab ka mananagat ang wala nakadawat sa maong assistance, sumala sa Assistant Director sa BIFAR 12. Actually, itong huli kasi itong 2023, may mga reasons for mga cancellations ng ano, katulad ng no-show during caravans and branch ng no-show during caravans, tapos namatay ang beneficiary, nagpakita sila na no interest, tapos series of corrections in the information of the beneficiaries. Apil si Tatay Teodorico sa mga mananagat sa Rehiyon 12 ang nanghinaot nga makadawat sa gikaingong fuel subsidy. Aka na og madayon na halang yapon na sa mong kayuhan. Dako nagkatabang ka na mo og matagan mo ang subsidy. Gani, padayon usab ang profiling karon sa mga apektadong mananagat sa Socsurgeon Region. In the heart of changing lives, kini si Liza Labaho, Brigada News. Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang ngadto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donation, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number
000-557-60731. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop dinhi sa istasyon ug magpalista. Sa magtiayon kinahanglan nga hatagan og panahon ng matag usa. Ug ikaw mister kinahanglang kusgan og lig-on ka aron magdugay sa loving tumarog Drive Max Capsule alang sa extra energy sa romansa. Drive Max Capsule, lalaking laging umaangat. Mao kana ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlang Biyernes. Mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol bakak tanan alang sa kamatuuran. Ako si Brigada Rona Mohemulta, in the heart of changing lives. Ug kini ang Ronda Brigada.